Niloloka ko. Sino miswari pala? Parang sinampahan din ng kaso. Ginurugol din. Nag-declare kasi sila ng nag-pull na sila ng support sa Marcos administration. Kakaloka, no? Oo. Ganun nga, ito ang gobyernong to, currently, sa totoo lang currently, talagang sila, ang pinaka nakaka-bad trip kay BBM ngayon, he does not have any respect to due process and the law. Ayun. Tapos, lahat ng niya, kumbaga ginagamit niya talaga ng everything in his disposal, gagamitin niya talaga sa panggugurgur. Yung Salamat na lang siya, matanda na siya. Yung sa KOJC, nakakasuka yun. Sobrang nakakasuka yung ginawa niya. Ano kaso niya doon, Miss Wari? Hindi ko alam, pero pasalamat na lang matanda na si Nur kasi hirap na hirap kaya tayong anuhin niya noon, patahimikin niya si Nur. Si Duterte na nakapagpaano yan, nakapagpatino. Di ba allegedly ang sinasabi nila na iniipit niya yung ibang mga taong disagree sa kanya through kasi eto meron to yung mga DOH undersecretary na they know are aligned with Duterte. Tapos hindi nila matanggal. Ang gagawin nila, sasampahan nila ng kaso. Or will invite that person to spill anything that they know about PRRD or yung kumbaga parang gagawing Trojan horse, ganyan. Ganun ang style nila. So, kapag ka-disagree kailangan sumapi ka sa nila. Pag hindi ka sumapi sa kanila, kakasuhan ka. Oo nga, Mino, ngayon ko lang na-realize yan. Na para ma-liquidate itong mga perang to, kunwari mamigay tayo ng ayuda, then may mga pipirma-pirmang tao, and then, voila, makapag-liquidate ka na. Ito nga, Miss Joy, yung ito nga, Miss Joy, yung tinatanong din namin to, no? Yung 500 billion kasi na insertion sa Congress, hindi lang, naging 700 billion ito, no, ng insertion ng Congress. Pine-question sa Supreme Court. Wala pang decision ng Supreme Court dito Pero, yung 500 billion nila, dinivert nila sa ayuda at nagamit na nila ngayon. Oo. Teka lang ito si Lola Neng nakakatawa. Lola Neng, live ako. Sabi niya, hindi ko na mapakita ang mukha ko. Hindi ko na mapakita ang mukha ko. Sabi ni Lola Neng, pinipm niya ako habang naka-live. Sabi niya, her father was the worst president of the Philippines, selling the Philippine Sea to the Chinese without asking the people, putting pogo and allowing Chinese to do illegal work. Sarah is a good person. The hell, she can't even answer simple question. All of you are fanatic of killing people, better wake up. At ang dami-dami yung message sa akin. Sabi ko gano'n, ang tanga-tanga nyo naman po, sabi ko. Tapos sabi niya, ikaw ang bobo at tanga, buksan mo ang isip mo. Hindi mo mapakita ang mukha mo, lakas ng loob mo magsabi ng tanga. Teka lang Sino ba yan? Pinipm daw si Mami Joey. Ito. Sasandan ko siya ng video. Ayan po ang mukha ko at sasabihin ko po, ang tanga-tanga nyo po. Ayan. Ayan na, Lola Neng. Tingnan mo yung wall. Tingnan mo yung wall niyan. Ang mukha ko at sasabihin ko po, ang tanga-tanga nyo po. Tingnan mo yung wall niyan. Joey. Sa Facebook. And I guarantee wala yung kausap sa wall niya. Teka. Lola Neng. Nakakaloka siya. Talaga, hindi ko na mapakita mukha ko. Okay ka lang? Anong nangyayari sa wall niya? Anong pinag-uusapan? Parang hindi naman nalabas yung niya. Paano kaya? Teka. Hindi ko maklik yung niya Hindi ko maklik yung... Andito pa na si Daryl. Umakyat ka, Daryl. Hi, Direk. Sayang hindi na itutuloy yung shame time. Gusto ko pa naman yun. Oo nga. Lola Neng. Nakakaloka yung mga parang wala siyang Facebook. Ano lang siya? Sa kami Messenger lang. May ganyan Messenger lang. Lola Neng? Oo, Lola Neng. Anong spelling? N-E-N-G. Ayan. Lola? Tingnan mo yung niya. Wala, hindi nakiklik yung niya Wala nakalagay na view profile pag nandyan ka sa message. Wala. Baka wala siyang Facebook, lang siya. Messenger. Lang. Oo, Messenger lang. Wala ngayong kausap sa Wala ngayong kausap sa wall niya. Nag-messenger ka na lang. Ayun, nag-messenger na lang siya. Ayan, masaya ka ng tanga ka? Ayan, sige. Ano yung tsura ng Lola Neng?
ito ba yung taga Phoenix, Arizona? Or Ito ang itsura niya. ano itsura? Dalaga pero yung lola ang ano. Parang Lola? mukhang lola na siya yung itsura niya, ano. Ay, ayan. Isa mo nga sa akin yung... Bakit hindi ko makita? Ay, ito nakikita ko. Lola Neng. I told you. Joey, ibigay ko yung link. Buksan mo Sige, dyan. sige. I told you. Sinasabi ko na sa inyo, pag mga ganyan, wala tong walang gusto ko mausap sa kanila. Wala. Girl, Asa yung link? andyan sa private chat. Ay, parang naka-block siya sa akin. Bakit gano'n? Naka-block siya sa Facebook, pero sa messenger ko, hindi. Hindi siya lumalabas sa akin eh. Huh? Ayun o. This content isn't available right now. Teka, magpalit ako ng Di na kanya me. Pero bakit may messenger mo siya? Bakit nakakapag-message? Nakabilang Oo. lang yung page. Ay, sorry. Teka, Hindi, punta ka, mag-change ka ng profile to your page. Oo, Tapos ito may nakita siya. access. Ayan, nakita ko na. Nag-change ako ng profile eh. Ayan. Ayan, Lola Pero Ne. hindi namin nakikita yung... Ay, sorry. Wala Hmm. pala. Ito naman si Joey, parang huwag kang aanga. Tatanga-tanga eh. So, ipapakita ko sa inyo kung Ito. ito yung mga mahilig magganyan. Tingnan mo yung wall niya, kita mo. 5 reasons to own an electric skillet. Mm-mm. Pero to be fair, 1 minute ago pa lang naman yan. Yeah, pero yan ang post mo. Tapos, Ito yung happy birthday Juneteenth to Happy Juneteenth to everyone. Happy Juneteenth to everyone. Girl, pati yung post mo sa aso, walang gustong, 8 lang ang nag-chemi sa yung mga kaibigan. Tapos meron kang post yung 4 days ago, yung this is unacceptable. Bakla wrong spelling pa. Ayan o, this is unacceptable. Person like this need to be in jail. Tapos, bakla isa lang yung, walang conversation, parang, kaya nga ito yung mga mahihilig eh. Kasi usually, if you're not so used to talking to people in your daily life, mas madali kang ma-agit sa ibang tao. Nagigets niyo ba? Oo. Mas madali kang ma-agit sa ibang tao kasi if you're so used to talking to people, girl, kahit mag-alaskahan kayo, hindi ka madaling ma-agit. Oo. And everything na magandang conversation. At makikita mo kasi yan even in their own wall na nakikipag-chikahan sila sa mga kaibigan nila ng emerald. Sinanda ko siya ng video, di ba? Binlock niya na ako. So, ganon. Ako talaga, pag may nangaano sa akin, sabi ko, punyeta, meron itong issue sa Jutake. Merong issue sa? Jutake. Oo. Malamang. Oo, kasi hindi kasi you have a social, anong tawag na social problem? Tapos Diba? considering na may dog na siya, di ba? Parang yan eh, napaka-neutral yan eh, di ba? Pagka-aso parang, Merong social problem kasi girl, if you're not so, if you are someone who has a clear belief, Dex, isi-share mo yun sa wall mo, meron kang essay writing contest sa wall mo. Hindi yung nanlulusob ka ng tao, putang ina mo, ganyan, putang ina mo. Pero pag tinila mo yung wall, nagpo-promote siya ng skillet. True. Sabi ni Leila, Juneteenth is a holiday here in the US. O, di ba, non-contestable din, pero walang nakiki-holiday sa kanya. Walang bumabati sa kanya ng happy holiday, girl, ganyan. I hope that you're ganyan. Alam mo yung, Bex, wala kang conversation partner in real life. Ganon. So, meron kang socially awkward. Ayun ang ano ko. Mas siguro, well, cute pa nga yung socially awkward eh. You have a problem in socializing. You're not a good conversationalist in real life. Yun na lang. You're not a good conversationalist in real life. Walang gusto makipag-chikahan sa'yo. And I'm pretty sure na nagkakaroon ka lang ng lakas ng loob makipag-chikahan pag online kasi nga hindi mo kaharap yung tao. Oo. Pero pagdating sa totoong buhay, wala. Which else? Ayun. Hindi man makaporma. Ayun.
Sabi ni CA Fel, sorry Sas, I disagree. As someone who frequent to Bardagulan online, fake profile yan. Friends are fake too. Ito yung pinost mo last time. Yung 10 you-ish na friends and no interaction. So, hindi, 5.1 ano siya eh. 5.1 follower siya eh. For 5.1 followers siya eh. Oo. So, mukha siyang totoong tao. Yun nga lang, mukha siyang tao na walang kaibigan. Mm-mm. Ganun. 5,100 followers na taga Arizona. Pero yun na nga, na puro Wala aso. nagla-like. Wala nagla-like or wala nagko-comment or walang conversation sa wall niya. Meron siyang 5.1 na followers. Oh, baka nga troll ito. Baka troll account din to. Baka ito yung mga ginagawa ng General Dynamics. ay hindi, totoong tao siya. Meron siyang videos. Oo. Oh, may mga picture siya na may kotse eh. Meron siyang picture na parang parang nagmomotor yata, 'di ba? Hindi, meron siyang mga reels. Ayan o, meron siyang. Eh di ba nabibili rin ang mga followers? Perhaps siguro baka bumili rin siya ng followers, pero ibig ko sabihin despite that, it looks like na legit yung account niya kasi nga may mga personal photos eh. 'Di ba? Hindi naloloka ko. Kasi nung miswari pala, parang sinampahan din ng kaso. Ginulugol din. Nag-declare kasi sila ng nag-pull na sila ng support sa Marcos administration. Kakaloka, no? Oo. Ganun nga, ito ang gobyernong to, currently, sa totoo lang currently, talagang sila, ang pinaka nakaka-bad trip kay BBM ngayon, he does not have any respect to due process and the law. Ayun. Tapos, lahat ng niya, kumbaga ginagamit niya talaga ng everything in his disposal, gagamitin niya talaga sa panggugurgur. Salamat na lang siya, matanda na siya. Yung sa KOJC, nakakasuka yun. Sobrang nakakasuka yung ginawa niya. Ano kaso niya doon, Miss Wari? Hindi ko alam, pero pasalamat na lang matanda na si Nur. Kasi hirap na hirap kaya tayong anuhin niya noon, patahimikin niya si Nur. Si Duterte na nakapagpaano yan, nakapagpatino. Eh kung ginugurgo nila yan, baka mamaya magsikan na naman yung mga alagad. Meron siyang graph. Mindanao. Pero hindi, meron siyang graph case. Pero kailan ito nasampa, yung graph case niya? Baka naman matagal na tong graph case niya, girl. Teka. Baka matagal na, 2000 to 2001 pa. Putang ina, 2000 to 2001 pa yung graph case. Ngayon lang nagkaroon ng Ngayon desisyon. lang pinababa, oo. Nung May, last week ng May. Bex, 2024 na. Diyos ko, nung 2000 at 2001, Bex, ano pa lang ako niyan? Ano bang ginagawa ko ng 2000 at 2000? Nasa Kasi Luneta. dami-dami ng mga Yes, asunto ng miswari noon. Tapos sa dami ng mga asunto niyan at sa gobyerno noon. Tapos di ba, no, eventually, naging natahimik na, nagkaroon ng pwesto. Ngayon bigla mong kakalkalin yung sinauna. Nakakaloka. That's Na-conviction. what they did to yung kumbaga parang yung, di ba allegedly, ang sinasabi nila na iniipit niya yung ibang mga taong disagree sa kanya through, kasi eto meron to yung mga DOH undersecretary na they know are aligned with Duterte. Tapos hindi nila matanggal. Ang gagawin nila, sasampahan nila ng kaso. Or will invite that person to spill anything that they know about PRRD or yung kumbaga parang gagawing Trojan horse, ganyan. Ganun ang style nila. So, kapag ka-disagree kailangan sumapi ka sa nila. Pag hindi ka sumapi sa kanila, kakasuhan ka. So, hindi surprising na ganun ang gagawin nila kay Nur. Nag-withdraw si Nur ng support kay Bongbong Marcos eh. Ang nakakaloka lang, ang busy-busy ng gobyerno natin sa ganyan ngayon, instead na magtrabaho para sa Pilipino, kumbaga gawin yung talagang trabaho nila, yung mandato nila. Kaya kaya nagkakagulo, taas ng bilihin, taas na naman yung gas, taas na naman yung kuryente. Sabi ni Cherry, hi, mag-team replay na lang ako. Gutom na anak ko. Wala pa siyang dinner. Kakakinig sa inyo. Hoy, kumain na kayo, Cherry. Ayan. Ayun lang. Grabe. Anong oras na? Oo nga, na-disconnect si Sas. Pero feeling ko babalik pa yun. Anyway, binuhay lang ang case niya. Yun lang. Itong kay Inday Sara, maganda siyang development, pero parang ang sa akin lang, ang paalala ko lang sa lahat, wag nating gawin na wag nating ilagay yung buong mundo sa balikat ni Inday. Let's do our part. Let's do our share.
let us inform as many people as possible dun sa mga kalagayan ng, sa mga issue ng bansa. Kasi, it's important that we really have the number. Ganon. Nagsasama na nga itong Pink at saka itong sila BBM. So, tayo, it's incumbent upon us to really, alam mo yun? To really spread the real situation. Ganon. Pagka may mga maisog rally, ganyan-ganyan, or may mga gathering, punta kayo para makita nila, marinig nila, yung mga totoong tao na punong-puno na, no, sa mga ganitong pangyayari. Ayun. Sabi ni Missy Framel, June 28, may isog rally sa Vienna. Ay, July, meron pa, di ba, sa Canada? July 7, kasabay ng sa Hong Kong. Ayun. Wag nang pasunayan ng diktador, sabi ni We Love the Philippines. Ayan. Alam mo, basta ang i-prioritize natin, dapat we inform people of what is going on. Kapag mas maraming mas nakakaalam, I think we would be able to make better decisions by then. Ayun. Alam mo, may nakakaiyak kasi yung sa Pentagon. Ang konti na nakakaalam, yung mga normal na tao, kanina nagkwento ko, talaga, totoo ba yan? Parang, ano ba, sabi ko ganun, in-expose na nga ng Reuters, tapos minay na nga ng Pentagon na, oo, ginawa namin. So parang alam mo yun, parang hindi siya ganun kakalat. Kasi napag-usapan ngayon kay Harry Roque, nagtatawanan yung mga baklang hindi naman mga political. Tapos nung sinabi ko na, naku, ano naman yan, sabi ko ganun, una-una, nasa posisyon ba si Harry Roque para sabihin yung income tax ng bayan yung ginamit. Then, sa kapagtakip yun sa ano yun, tapos naloka sila, hindi nila alam talaga yung, talaga may ganun ginawa yung US, yung vaccine scare noon is propaganda pala. Tapos dina-downplay. Ayun. Yun sa totoo lang, importanteng maintindihan talaga yan ng mga Pilipino. Sobrang importante talagang maintindihan yan. Kasi, like, kagaya nga ng sinabi natin before, yung mga usapan natin before, hindi ito first time na ginawa ng US sa atin or sa ibang bansa. Pero ang problema dito sa misinformation drive nila sa anti-China vaccine, it happened during the time na talagang bagsak na bagsak tayong lahat. 'Di ba? Kung ang Amerika kayang gawin 'yon in the most vulnerable situation, ano pa yung ngayon? Ano pa yung pagkaladkad sa atin sa gera? Hindi mas malamang kayang-kaya nilang gawin 'yun. Wala mang pandemic ngayon eh. 'Di ba? Ayun lang. Ako lang masasabi ko, nagbubunyi yung mga kakamping sa pag-resign ni Sara, nagbubunyi ang mga ensaymada. Don't worry po kasi nagbubunyi din kami sa wakas nag-resign na si Sara. Correct. Oo. At saka hindi man nila maiintindihan kung bakit tayo nagbubunyi. Oo. Ayun. Hindi naman sila yung goal natin. Ang goal natin yung mga taong hindi pa nakakaalam. So, yun yung anuhin natin. Yun yung i-tap natin. Yun yung i-invite natin sa mga conversation. Ayun. Ikaw, Sas, meron kang last words? Wala, abangan na lang natin ang mga susunod na kabanata. Oo. Feeling mo may magsusunuran? Feeling mo may mga magsusunuran? Wala. Malala ang gurguran ni. May mga iba diyan na kahit paano takot din. Parang syempre self-preservation din. Ang inabangan ko din yan, Joey, yung kay GMA, no? May nasagap kami na after daw na na effective na yung resignation hinday. Really? May mga statement din na lalabas dyan. Talaga. Kasi dito magkakaalaman eh. Marami yan, Joey, sunod-sunod yan. Ako tingin ko, lalalayan pag papalapit yung 2025. Pagkakasunod yan. Oo. Pero bago tayo natatawa lang ako dun sa nilusob ng mga Coast Guard, tong mga Navy natin. Navy ba o sundalo Army? And then, ang dala-dala mga kutsilyo, binasiwas, pinaputulan ng daliri. Tapos, kinuha yung mga baril nila. Ngayon, sinasabi nila na... Yung naputulan ng daliri, it's not even dahil dun sa konfrontasyon. Dahil yun sa banggaan. Tapos, hindi ko alam na yata. Kaya naputol yung daliri kasi winawasiwas kasi parang tinutulak nila yung barko ng Coast Guard. Habang tinutulak nila papalayo, winawasiwas naman ng kutsilyo, nagwawasiwas ng kutsilyo. So, parang sa kutsilyo talaga na sa kutsilyo na... Tapos, ang nakakatawa dito... Pwede attempt to life na yun. May kutsilyo. Tapos, umakyat yung mga Chinese,
at kinuha yung mga baril nila habang yung may mga hawak na kutsilyo. Mm. Ang cute, di ba? May hawak na kutsilyo tapos kinuha yung baril nila. Parang akin yung baril niyo at yung kutsilyo. Patay ba nila ito? Ito na yung pangarap nilang gera. Oo nga, bakit may dala na kayong baril? Ba't nagdalawang isip pa kayo? Ay, kinukutsilyo na kayo, hindi nyo pa pinagbabaril. Oo. Akala ko ba matatapang? Pero in fairness ni sa sundalo, kasi nasa balita kanina, di nasa ospital, pinuntahan ni Browners. Browner. Pwede ako ng Brownie. Ni Brownie. Bibigyan ng medal. Alam mo yung tingin sa kanya ng sundalo? Alam mo yung parang hindi natutuwa yung So sundalo. proud. Oo. Yung sundalo Oo. naputulan, parang alam mo yung parang naiirita siya. Can we see? Can we see? Tingnan nga Saan natin. yan? Saan Sa Channel napanood yan? 7, kanina sa balita. Alam mo yung mukha niya, yung parang nairita siya na parang punyeta kayo, naputulan ako ng daliri dahil sa inyo, mga leche kayo. Parang ganun yung dating ng sundalo. Ito. Having been seriously Hindi, sa wounded, yung sa ospital, binigyan ng medal. Ito nga yata yun. Yan. Sige, tingnan natin. Oo. 5 dated 18 June 2024, for having been seriously wounded while carrying out rotation and reprovisioning mission to the BRP Sierra Madre LS-57 at the Human Shoal, West Philippine Sea on 17 June 2024, Hindi siya basta. while on board the Napso Bridget Hall Inflatable Boat, Brief Number 1. The wounded personnel medal is hereby awarded to Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey S. Facundo, 914511 Philippine Navy, by Command of General Browner Jr., Officials, Captain Sean M. Berlan, Lieutenant General Philippine Navy Marines, the Deputy Chief of Staff. Signed, Bernardo R. Cortez Jr., Brigadier General, Philippine Army, the Adjutant General. Alam mo, this is very humiliating. Oh, para siyang bitter, para siyang galit. Hindi siya masaya. Oo. Bakit kanya itsura ni Kuya? Ikaw ba naman naputulan Oo ng nga daliri, no? Hmm. Sabi nga namin, yan ang pinakamahirap po. Kaya pa lang po natin. So, pagaling ka, huwag kang mawalan ng pag-asa. At dito kami, nandito si Kuya. Okay, kung may mga kailangan ka, sabihin mo lang. Of course, nandito sa mga mas sabihin mo lang, may problema. Parang mapait ang buhay ni Kuya. Pilit-pilit. Oh, naloloka ako na parang naipit yung daliri niya. So, para sa niya yan. Oo nga eh. The chief during his Yung medal visit. daw is para dahil nga na ano siya. Ano ba yung natawa din ako sa medal na yan eh. Ano ba talaga? Paano nawala yung... Kasi ang alam ko, niram yung yung report ng inquirer eh. Niram yung sasakyan. So parang... A wounded accident personnel ang- medal. Wooden personnel medal to Seaman First Class Underwater Operator. Okay, yun ang kanyang medal. Wounded personnel Diba? medal. May ganun palang medal. Naipit ang kanyang daliri kasi nakahawak siya sa gilid. Oh, Oo, hindi siya kinutsilyo. Hindi siya kinutsilyo. Kasi kasi yung ano ng Channel 7 kanina na parang may mga hawak na kutsilyo na winawasiwas yung mga Chinese. Kasi nga, tinutulak ng mga Pinoy yung barko ng Chinese, papalayo doon sa barko nila, hanggang nagbanggaan. So habang tinutulak, parang may tulak, winawasiwas yung kutsilyo. And then, di umakat na yung mga Chinese, may mga dalang kutsilyo, kinuha yung mga baril ng sundalo. Parang, may mga baril yung sundalo, nakuha ng Chinese, hawak yung mga hawak na kutsilyo. Hindi ba Alam nila mo binaril? si Browner, pinapahiya niya ang yung... Oo. Pinakakawa yung mga sundalo natin ni. Napahiya. so may kutsilyo. Alam mo, marami nagre-record marami sa kanila ang may camera nung encounter. Yun lang. Oo. Sana ilabas na. Wala pa kasi nakita ko palang version, napaka-igsi. Alam Alam ko, ang drama, Sas, parang, parang kinuha daw ng mga Chinese. alin? Yung mga cellphone daw ng mga nandoon, ng mga sundalo, kinuha ng mga Chinese, pati yung baril, pati ilang gamit, kinuha. So, ang drama ngayon ni Browners is, ibalik niyo yan, ninakaw niyo yung mga gamit namin, pati yung mga baril namin. Sinasabi ko sa inyo, mali-mali kasi yung strategy ninyo. Actually, this is already a fait accompli. And bakit nyo kasi inaano ito na ngayon, ang tingin ngayon sa inyo is you lost a Philippines, you lost a finger in the South China Sea. Saka hindi ko mag-gets, paano nakuha yung mga baril niyo, na kutsilyo lang yung dala ng mga Chinese Coast Guard? Tapos Kayo may Navy, Philippine Navy.
ano to, Philippine Navy detained by Chinese Coast Guard. Mm. Baklang Navy bases Coast Guard. Oh, eto ni-release ng Armed Forces of the Philippines. O tapos, asan yung kutsilyo? Ayan. Asan yung kutsilyo? Asan yung Chinese? Asan yung baba? Ano yan? Sino yung Chinese? Sino yung ano? Ito yung Chinese? Or... Ayan nun, meron silang lahat, ano oh. Ay, ano to? Ano yan? Ayun, siya yung natanggalan ng si ano siguro, ng daliri. Pero ano to? Yung naka-orange, I think yun yung mga Hindi Chinese. siya kutsilyo. Ano ito? This is, anong tawag dyan? Ginagamit talaga yun ng Coast, parang tuli ng Coast Guard. Eh. Kutsilyo ba yan? Baka mukha siyang axe or something. Oo, patalim. Patalim daw, patalim. Na winawasiwas-iwas. O, ayan. Oh, hindi yan Ano ano. Hindi yan kutsilyo. So, ilan kayo? Ang ano, pantusok dun sa mga inflatables. Oo, ginagamit talaga yun ng ano. So, lahat ng nakapalibot sa kanila ay, I think Chinese to mga naka-orange vest. itong nakapula. Etong naka... Relaxing ano eh, flag eh. Ay! Oh, itong darker yata, yan yung mga Pilipino eh. Yung darker. Bakla mas marami yung Pilipino. O, nagbabasaan pa sila. O, pak. Oo. Ayan yung mga kutsilyo oh. Ayan, kutsilyo. Nakita niyo yung mga kutsilyo? Kutsilyo ba yun? Oo. May mga kutsilyo. May mga basaan. So, may encounter nga talaga. Pero, Ayun. mas marami yung mga Pilipino. Oo. Pero natalo kayo. Ayan. Ito yung may hawak ayan no? May hawak na ano eh oh. Sila yung may hawak na kutsilyo eh. Pero mas marami yung mga Pilipino, di ba? It looks like it. Tingin ko sila to eh. Mga Pilipino to eh. Ayun, may mga Chinese na doon. Ayun, Chinese Ayun, Coast Chinese. Guard. Ayan ka. Press back. Pak! Okay, and then? Okay. Okay. Mas marami ang Chinese. Or mas marami ang Filipino. I do not know who's Chinese and who's Filipino. Yung naka-orange na life jacket, mga Chinese yan. Hindi, alin, kaya pala sila naka-orange eh. Yung darker or yung lighter? Yung Ito? lighter. Oo. So, in which part sila nakuhan ng baril? Bakla yung mga... Tapos na-confiscate lahat ng... Ay, ito. Nakikita mo yung pointer ko? Oo. Ito, Chinese to. O Filipino. Chinese Kasi yan. ito Chinese eh. Kasi ito yung may mga kutsilyo eh. So ito Filipino to. Ito Filipino tsaka ito magkakulay ng vest eh. So ito Filipino, ito Chinese kasi sila magkakulay ng vest eh, oh. Ah. Ayan, Pero parang namin... Ito, Pero ang dami. ayan, ito kinukuha ng, ito yung Chinese, oh, kumukuha ng bag. Gamit. Oo. Oh, ayan. Tapos yan, inaano nila yung inflatable. Ito, ayan. Ito Chinese, ito Filipino. It looks Ayan, like Filipino. Oo, kasi magkakulay sila ng vest nito eh, nitong binabayonet eh. Ito Filipino din. Filipino. Mukhang mas marami yung mga Filipino. Parang mas marami yung mga Pilipino. Oo. Kasi Pilipino pa itong vessel na to. Eh, ito na yata yung Girl, parang mas aggressive nga sila dun sa mga Chinese. So, parang ang konti ng Chinese. Oo. Kasi may rumesbak pa sa mga Chinese eh. Ayan, Chinese yun. O, ayan yung Ito babangga. Chinese to. Ito, pero Ay, may late na rumesbak. game na dumating. Alam mo, meron ditong story na hindi pa natin alam. Oo. Kasi it doesn't make any sense. Ang kaunti nyo. Kaya nga maguling istorya sa kasi parang, paano nakuha yung mga baril? Oh, at what part? Oo, saka parang, wala silang baril, kutsilyo dadala nila, pero nakuha nila yung baril nyo. Feeling ko nakuha ng hindi nila alam. Ayun o, kaya ito. Nakuha nila ng hindi nila alam. Ay, nasungkit yung baril eh. Yung yung bag eh. Yung bag, oo. Girl, wala naman yung pinukuha daw, pati ibang mga gamit. Ayan o, tingnan mo o. Ayan o, hindi sila nakatingin eh. Hindi siya nakatingin o, kaya nakuha yung bag. Ay, nakuha yung bag kasi hindi siya nakatingin.
I mean, it wasn't even, like, it wasn't even forcibly taken from them. So it was not forcibly taken, it was Nalusutan sila. madaming Pilipino, oh. Madaming Pilipino. Oo. O ano malaban kayo? Pumektos naman pala kayo. Hindi Oo. naman pala kayo kawawa. Nagano Hindi naman pala kayo, hindi naman pala kayo kawawa as you've been saying. Oo. Pumektos naman pala kayo. Pektos. In fairness, sabi naman ni Browners na hindi naman kami basta nagpa-appeal lang doon. Parang gumawa naman, lumaban naman kami. Parang gano'n. Ang ano ko lang, lumaban na kayo, ba't hindi pa kayo napaglaban ng bongga? Bakit nag-restrain pa kayo? Hindi, kung lumaban kayo, para na-confiscate yung barko, ang daming yung Pilipino, oh. Paano kayo napaalis dun sa inflatable boat? Bakla there is something more. Bakla there is something more here. Paano kayo napaalis sa inflatable boat? Di ba na-confiscate daw yung inflatable boat or something? Oo. Di ba sabi ni Prof. Ana, 6 daw yun, yung kinonfiscate? Girl, O, saan nila dinala yun? Baka inflatable boat na yun ng mga politician the following day, the following week. ang nakaloka nila. Di ba sabi ni Prof. Ana, kinonfiscate din daw yung mga inflatable boats? Pero paano? May nakasakay na Pilipino. Ang daming Pilipino, be. Correct, hindi siya mukhang tapatang numbers lang ng tao. At saka bangka, Filipino and Hindi, ang inaano ko, bakit napunta sa parang bardagulang bonggang-bongga? yung video before this, Oo, ano nangyari before that? Ano ba nangyari? Oo. Wala, parang dumating na doon yung mga Chinese, tapos pinipigilan sila, tapos yun na, nagkaroon na ng girian. There is Parang something iniibig more. yung barko nila, tapos tinutulak ng mga Pinoy, kaya nagwawasiwas ng kutsilyo. So ito, mga Chinese din itong mga to. Hindi, ito Filipino to. Kasi ayan parang inaano niya na yung kamay Mukhang natanggal na yung daliri niya at this point Ayan inaano na siya yung, anong tawag dyan? Yung hinihipitan yung, Tourniquet. 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 Pero saan siya naipit? I don't know. Naipit daw sa Bakit sila nagdala ng baril, tapos hindi naman pala nila gagamitin nung nagkakaanuhan na? Pero alam mo, Paano mo na overpower tong Coast Guard? Ang liit nung sasakyan nila dyan. oo. Bakit ang dami ninyo? Ang gamit nila, Bakit ang dami ninyo? Ang dami ninyo. Ito, meron pa ito pa mga Pilipino pa nga ata itong nanduduro eh. Hindi. Ito Chinese. Ayan kasi yan yung nagnakaw I think I think sa BRP Sierra Madre na ata ito. Oo. China Coast Guard. Ayan China Coast Guard. Ito China Coast Guard. China Coast Guard. Ito. Magkakaparehas ng vest color. So, I assume that they are Filipino. So, Kasi gusto ito yung niya, Chinese Coast Guard, lighter yung vest niya alam gusto niya mag-supply ng baril. So, baril yung supply nila. Baka. Ayan. Ito. At saka ito, magkakulay ng vest. Ito, at saka ito, magkakulay ng vest. Tapos, meron pa dito mga Pilipino rin. Ito, Pilipino. Yan, magkakulay ng vest. Ayan, Pilipino. Ito, Maraming Chinese. Pilipino. Maraming Pilipino. So, paano na-confiscate yung mga boat? Tapos may na-detain pa. Paano nangyari yan? Ang dami nila. Sabi, 6 boats daw yung na-confiscate. Kung 6 boats yung na-confiscate, paano, saan nila ilalagay yung mga Pilipino na nandun? Baka pinalangoy. Paano sila nakauwi? May sugat pa yung isa. Tapos, aminado naman daw sila na may binago silang strategy sa resupply mission na to. Nahuli ng Chinese, nagdala ng arms Pinoy. Actually, yan yung iniisip ko Kasi baka iniiwasan nilang magdala ng explosive. Kasi baka nga mamaya, pasabugin niyo yung PRP Sierra Madre. Dahil sino bang maniniwala dyan? I-fix niyo yan, Bex. Ayun. Pero paano nga na-confiscate yung mga boats? Oo. Balikan natin yung storya sa Balikan natin yung storya sa Inquirer. June 19, Ayungin. Sa video na to, mukhang yamado yung mga Pilipino eh. It looks like it. Di ba? Oo. Di ba? Parang mukhang mas yamado ang mga Pilipino. Hindi ba?
Mas malaki yung ano eh, well, may lansya yung Chinese, pero yung lansya dumating late na eh. Oh, ang daming ang dami. Hello, saan ang galing yung speedboat? Hindi ba Oh. galing din yan sa lancha or something? Actually, ito, which one is bigger? Kasi ito, Chinese, inflatable speedboat lang yung gamit nila. Mas malaki yung sa Pilipino. Ito, tas ito pa yung isa. Tapos ito, sa Pilipino rin to. Hmm. Well, I assume, no, kasi magkakulay sila ng vest eh. Or sabihin na natin na Chinese rin yan, pero speedboat rin yun. So, ang may speedboat, mga Chinese, hindi Pilipino. Well, unless speedboat din ang classification nito. Pero I mean, this is a smaller speedboat than this one, right? Mm-mm. Ayun. Tapos, eto pa, Pilipino rin to. Simply because magkaparehas sila ng kulay ng vest. Well, no, it's not gray ship. Ang gray ship po is navy ship. Hindi po yung gray na kulay ng speedboat. This one is the navy ship is of course a warship, no? Hello. This is not a navy ship. This is just an RHIB. Pero mo Yamati, pero iniisip ko talaga, ano yung mga na-confiscate dito at hindi na ibalik sa kanila? At saan Ang nilagay parang nakalik is yung barrel saka yung mga cellphone. Paano kiniisip ko? Kasi umakyat daw yung mga Chinese sa ano natin eh. Nakaakyat eh. Umakyat daw yung Chinese doon sa boats ng mga Pilipino. Oo. dito, sumampa dito sa mga to? Oo, yata. Eh parang hindi naman, sinungkit lang naman niya. Sinungkit lang naman niya yung bag. Batang hamog style. Tapos even yung pag-rescue sa mga sugatan na yan, yung mga anong yan, nahirapan sila kasi nakabantay yung mga Chinese. Even nung nagkaroon pa ng usapan na yung susundo, yung ano ba to, parang nakalimutan ko yung pangalan ng susundong barko, is i-check pa kasi dapat walang namang kahit ano. Susunduin lang yung mga yung sugatan sa katong mga na-stranded ng mga ano natin, sundalo. Ayan. Ang malaking question is, paano na forfeit, paano na confiscate ng Chinese Coast Guard yung mga speedboat na kiniklaim? Di ba may ganun na storya nung una? Tapos pinagkukuha raw yung mga heavy firearms. Or baka nakasigot meron pa silang isang video. Two rigid hull inflatable boats. Baka ito yung dalawang yon, yung dalawang green na pinupok-pok nila. Saan nila ilalagay yung mga Pilipino na nakasakay doon? I mean, mamilay ka. Kung kunwari, nakuha nila yung itong inano ng mga Chinese, itong pinupok-pok ng Chinese. Let's say nakuha nila. Ang daming Pinoy. Hindi sila lugi. Malabo pa yung istorya kasi nga ayaw maglabas ng Kumbaga tong mga to is mga lang bigay lang ng hindi, ito yata galing sa China. Yung mga nilalabas naman natin na video. Parang nagtataka nga ako kasi bakit nakakakuha yung Channel 7. Kasi ayaw pa lang maglabas ng ayaw maglabas ng military na information. Kahapon yun ha. Oo. So, parang may mga informant lang daw yung mga taga Channel 7 na nagbigay ng video. Alam mo bakit nagkainitan ng ganyan? Ano yung naging mitya? Hindi ko meron silang na-detect na explosive na dinala. Feeling ko, no? Meron silang dinalang explosive. Saka Navy yata parang hindi yata Navy nagre-resupply dati. Ngayon yata militar talaga natin nagre-resupply. Tapos Hindi Coast Guard ang nagsusupply before. Tapos na yun, Navy. Tapos parang may ginawa yatang ibang strategy ngayon. Aminado sila pero hindi aminado yung sila Browner pero hindi nila dinitali kung ano yung kakaibang strategy na ginawa. And then kahapon ayaw nila magbigay ng statement ng information. Nakakuha lang ng mga ng balita yung GMA. So parang ko kay GMA, hindi pa kayo binibigyan ng information pero may mga kayo diyan, may mga informant kayo, may mga contact kayo na inilabas. Baka mamaya ayaw ilabas siya kasi nakakahiya, baka mamaya tayo na naman yung may mali. Tapos nagbida-bida yung GMA. Pero kanina naglabas na ng mga konting video yung natin, yung military natin. And then yun nga, sinabi nila, isinakaw yung mga gamit, yung barrel, at nagwawasiwas ng mga patalim yung mga Chinese Coast Guard. So dalo ka na ako, parang winawasiwas na kayo ng patalim, tapos may baril kayo, hindi nyo pa ginamit. Binigay nyo pa yung baril, pinanakaw nyo pa. So hindi siya search and seizure. It's an encounter. It's an encounter, oo. Bardagulan talaga. Tapos ngayon, ang report ngayon,
Ang report ngayon dito sa Manila Bulletin, with bare hands na daw. Unarmed PH Navy sailors defended supplies versus bolo-wielding China Coast Guard men. Eh di ba kanyon kinonfiscate yung mga high, mga weapons? So, ibig sabihin yung weapons dala nyo. Siguro dala nila pero hindi. Hindi ng cargo nila. Wala na kayong weapons, hindi pa ginamit. Eh, may mga dalang Oo. bolo na yung mga Chinese. So yung mga weapons, hindi siya hawak-hawak, kundi nandoon sa loob ng Oo. bag. So, ano yung, para saan yung, Para saan yun? So, mga yun yung isusupply nyo doon ibig sa... sabihin, ang supplies ninyo ay armas. Correct, malamang. So, maliit. Oo. Kasi ito na ngayon June 19, ito na yung report nila. With bare hands, unarmed PH Navy sailors defended supplies versus bolo-wielding China Coast Guard men. Hindi ito yung Kasi sinabi ba nila dito? So, magsusupply kayo ng weapons. Mm-mm. They were overpowered by combined forces from the Chinese. Huh? Bakit may Navy na? American Army, CCG, and Chinese Maritime So, Navy Militia. to Navy na. Akala ba namin ano lang? Coast Guard Coast lang. Guard. Di ba? Alam mo, hindi kasama ang Navy. Mali yan. Kasi sa video, parang wala naman sila dong Walang Chinese Chinese Navy to Navy. Navy na. Iba na yan, Biro mo Chinese Navy versus Philippine Navy. Gera na yun. Oo. Wala. Ano lang, Coast Guard lang yun. Kita mo? Kahapon Coast Guard lang. Tapos nung marami na nagko-comment na parang, ano ba yan, nakakahiya, Navy, Philippine military, tapos Coast Guard lang, tinalop ng Coast Guard yung military natin, tapos ang yabang-yabang natin. Ngayon biglang may lumabas, may kasama na rin kunwari Chinese Navy. Tapos may militia pa. Paano militia? Pare-pareho lang sila naka-uniform ng Chinese Coast Guard. Ito, sabi ni, teka, ang gulo. The firearms of the AFP personnel were actually stuffed inside troops gun cases, along with the food and other supplies, which meant they only had their bare hands to defend themselves from CCG who embarked their boats. Unang-una, if you have no intention of using it, why bring it? Baka part siya nung isusupply. Supply yon. Pero hindi na nila nilagay na supply yon. Oo. Ngayon, Di ba, kung ikaw dinala mo, alam mo may dala kang baril at nakita mo nagwawasiwas na ng bolo tong mga Chinese na to. Hindi mo pa rin gagamitin yung baril mo? Hindi. meron daw directives. Meron daw silang directives na hindi raw pwedeng refrain from brandishing their weapons throughout the mission so as to avoid tension. Pero ano ngang nangyari sa tension? Paano nagkaroon ng ganong tension? Ano yun? We need some context here. What happened? Labo kasi para kasi may nagsisinungaling dahil ito. So they have no intention of using their firearms. So ngayon, bakit siya loaded dun sa sasakyan? Don't they think na it's really going to spark doubts sa part ng mga Chinese kung meron kang mga baril na naka-stock up doon sa i-deliver mo, sa i-resupply mo? Oo, Diba? Tapos military pa yung nag-resupply. Mas military pa yun Oo, tapos parang may ibang strategy daw silang ginawa na ayaw military Kung Hindi, alam mo meron tong there is more to this than meets the eye. Unang-una, paano nag-escalate? Ng ganung bardago lang. Girl, paano biglang nagkaroon ng bolo yung mga Chinese Coast Guard? Di ba? Anong nangyari at biglang nagkakaroon na kayo, nagbobuluhan na kayo, di ba? Dalawa, paano na-confiscate yung lima ninyong boats? Ang dami ninyo. Halos pantay sa dami ng tao yung yung Chinese at saka yung mga Filipino. So, Paano? Pinalangoy kayo? hindi kayo overpowered. It was a good match-up. Yeah. Parang good match-up. It was a good, at the very least, it was a good match-up. It looks like, sa isang tingin nga, mukhang mas marami pa talaga yung mga Pilipino kaysa doon sa mga Chinese Hindi, dito kasi paano daw na ng Chinese yung armas. I think meron yung satellite may radar or yung may radar something or whatever. Hindi nating alam na some technology. yung kayang mag-detect ng pulbura, ganyan. Hindi natin alam, we don't know. Pero ang daming Pilipino Hindi siya, akala ko naman 5 Pilipino and then
10 Oo. Chinese Coast Guard. Sige nga, bilangin natin. Teka. Bilangin natin yung ano, no? Yung nasa video. Asan yung video kanina nawawala? Asan na nga yun? Ito, ayan, PTV. Yung longer. Ay, ito ibang angulo to, oh. Ay, hindi, ito rin pala yan. Ito rin. Ah, hindi, ibang ano to. Wait, yung nasa likod ba is the BRP Sierra Madre? Ito, mukhang, oo. Ah, okay. Oo. Ayan. Ayan. Oh, this was taken from the BRP Sierra Madre. Ito. From ano yan, ang POV niyan galing sa BRP. Kasi Okay. ano kanina, meron lumalabas dito na parang kalawang eh. So, I'm very sure that kalawang is coming from... The kalawang is so patented, it must belong to BRP Sierra Madre. Ayun. So, ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, sabihin na natin na 7 or 8 katao ang laman ng isang vessel. So, ito 7, ito Pilipino. Ito Pilipino, simply because parehas sila ng vest nito eh, nito mga Pilipino dito eh, oh. Parehas sila ng kulay eh, ng vest. Or Chinese din. Hindi ko alam kung Chinese to o Filipino eh, ito oh. Pero ito Filipino, ito Filipino. Ito Filipino. Kasi parehas sila na, ay mukhang Chinese to, mukhang Chinese din to. Kasi meron yung headgear nila parehas eh. Ayan. Tapos ito Chinese. Filipino. And I think this is also Filipino. Diba? Eh, Chinese Coast Guard din, nakasulat kasi eh, oh. Ito, ano ba to? Ayan. Ito mga Pilipino to. Tapos, ito Chinese. Chinese. 1, 2, 3, 4. Filipino. Filipino. 1, 2, 3, 4. Baka may lalabas pa niyang video. Tingin ko. Ayan. Chinese. Ito hindi ko alam kung Chinese to o Filipino. Pero parang iniisip ko baka Chinese nga din. Kasi nakaano eh, yung sombrero sa ulo parehas eh. Ito magkakulay ng vest. So, malamang Chinese. Kasi ito, walang sombrero. Tapos kakulay nito yung vest. So, malamang Pilipino rin to. Tsaka ito. Ayun. Tapos ito, Chinese? Ganun ba? Anyway. Oo, muna natin bilangin. Ngayon Hirap. lang. So, Actually, ano to? Wala akong makitang. Well, hindi kasama ang Chinese Navy. So, mali ang news na yan. I think nilagyan na lang nila doon, in-inflate na lang nila yon. para hindi sila mukhang kawawa. Oo, Bex. walang PLAN. Lahat yan Navy. Lahat yan Chinese Coast Coast Guard. Guard. Lahat yan Chinese Coast Guard. Oo. So ngayon,
na-corner sila. So yung mga nandun, Filipino, ang ano niya is, ginawa kasi nilang military operation. Si Tariela na rin nagsabi, this is a purely military operation, di ba? Siya na rin nagsabi ko. Pero yun nga, na parang naputulan ka ng daliri. Mm-hmm. So, anong ginagawa? So, mula sa BRP Sierra Madre ito, pinukulan, no? Oo. Ito ang nagvi-video na sa BRP Sierra Madre. Asan ba yung meron yan lalabas yung kalawang eh. Oo. Ayan, no? Lalabas yung kalawang maya-maya. Well, environmental hazard na yan. Yan, tumuturo siya kasi from taas eh. So, malamang katungtong sa nga. Ayan, no? Nakuha yung Barrel. emerald. So, may mga supplies na explosive. Alam mo, sa buong talambuhay ko, from 1999 hanggang 2024, ngayon lang ako nakakita ng ganito nangyari dun sa Ayungin Shoal. Sa second round. Ayan! The kalawang! Di ba, Mami Laika? Oo. Ngayon lang. Ngayon lang. So, ibig sabihin may mali talagang nangyayari ngayon. Diba? Ayun yung sabi ko na akala ko ba madiditer ng EDCA sites tong mga Chinese na to, tong gulo na to. Ba't parang baliktad? Lalo sila na-agitate. So, may maling ginagawa tong admin natin na instead na maging peaceful yung palalabasan, lalo naging magulo. Parang every week na lang may eksena, nakakaloka. Pinupush talaga eh. Pinupush talaga. Alam mo, feeling ko nga, di ba sa pagkwentuhan natin, yung sa Reuters, yung, alam mo yun, yung Reuters story, nilabas nila yun, Tapos yung kay Scott Ritter, kayo mga Pilipino, tatangan yung bobobo nyo, kinay, ganyan. Yung mga ganun. Tapos, pag hindi nagkaroon ng resistance, ng significant resistance, ayun na, mag-false flag na sila. Sige na, mag-ano na tayo. Total wala na to. Sayang lang naman talaga sa space ng mga Pilipino to, di naman nagre-react eh. Ayun. Tapos, parang nagkasumbatan after magubos ang last Filipino, grabe kayo Amerika, ano bang ginawa niyo sa mga Pilipino? Inubos niyo sila dahil sa gera na yan. Eh di merong yung mga no. They were informed. The Americans informed them. The Reuters informed them. It was a conscious decision. Tapos, nakakaloka parang, ito ba talaga gusto nating mangyari? Di ba parang, game ba talaga tayo dyan? Ito na nga, may dalang mga bolo na, tapos may dalang naman kayong balit, pero dahil may utos na huwag nyo gamitin, hindi nyo gagamitin kahit tinataga-taga na kayo, winawasiwasa na kayo ng bolo. Akala ko matapang Sabi ni Beast Music, yan ang resulta ng pagiging pabaya ni Duterte. Paano namang naging resulta ng pagiging, meron bang ganyan pagkanahon ni Duterte, Beast Music? Ito na naman itong mga ganito, Diyos ko, wala itong conversation partners in real life. 1999, mula hanggang ngayon lang kami nakakita ng ganyan. 1999 pa po yung issue na yan, paano si Duterte yung nagpabaya. Ngayon lang kami nakakita ng ganito, no? Feeling ko itong Beast Music na mukhang bata pa, anime yung profile pic. Oo. Yeah, Beast Music, sa totoo lang, isa ka doon sa mga dahilan kung bakit second to the lowest tayo, second to the, yung, second top bottom, ano yun? Second to the last tayo sa, second to the last tayo sa critical thinking ranking ng PISA. Creative thinking ng PISA. Ayun. Isa ka sa mga buhay na patotoo. Natatanga-tanga ang mga Pilipino. Ayun. Diyos ko, ito si Beast Music, Wow, sinisisi na naman si PRRD, hindi na siya ang presidente. Best Music.
So, kung pinabayaan ni Nakamit Duterte, ka. Di ba parang panahon ni Pinoy? Nung panahon ni Pinoy, parating sinisisi ni Pinoy, si Gloria. So talagang very Pinoy na Pinoy si Oo. BBM. Pinoy 2.0. Sabi ni Beast Music, walang ganyan sa panahon ni Duterte dahil pinaubaya niya sa panahon niya ang WPS. Paano pinaubaya? Paano pinaubaya? Sabi ng mga mangingisda sa Scarborough Shoal na kapag malaya sila nakakapangisda. Oo. Mga mangingisda na mismo nagsabi nun, ano ka ba? Troll ka lang naman. Mm-mm. Nakaupo ka lang naman sa bahay mo, no? Maghapon. Sasalsal. Pinagsasabi mo, gustong-gusto na kasi makapaggera sa China pero hayaan naman nila ang mga Pinoy na makipaglaban. Diyos me. Beast Music? Alam mo sa totoo lang, no, kung ikaw ay nakakatanggap ng pera dahil sa paggagaganito, tandaan mo na winawasak mo ang Pilipinas, kakaganyan mo.